At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Birtud dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Nagkabili na naman sila Eden nagbagong karosa. Pero pagtapat na naman nila sa bahay nila Matar, ay biglang may tumawid na kabayo. Kaya nadisgrasya na naman sila at nasira ang karosa. Isinugod ang mag-iina sa pagabutan. Nasaktan ang mga paa ni Eden. Nakaligtas sila. Subalit, isinisi na naman kay Matar ang nangyari sa kanila. Sinabi nilang talagang malas si Matar. Minsan, napansin ng mag-asawang Kasi at Dada na may kausap si Matar na hindi nila nakikita. Isang araw, sinabi ng kanilang anak na babalik na sila sa kanilang bahay, kaya walang nagawa ang mag-asawa. Samantala, isang masamang balak kay Matar ang naisipan ni Eden. At isang gabi ay... Kasi, hindi ako makatulog. Kahul ng kahul ang mga aso. Oo, Dana. Parang may tao sa labas. Sino kayo? Huwag kayong lalapit sa amin. Huwag, maawa kayo. Mga kasama, walang tao sa loob ng bahay. Oo nga. Walang tao. Sabi ni Amo, andito sila. Bakit wala? Oo. Ano kaya nangyari? Dana. Walang tao Anong dito. nangyayari? Bakit parang hindi tayo nakikita ng mga lalaki ito? Oo nga. Anong nangyari? Wala nga tao rito. Hindi ko maintindihan ito kasi. Mga kasama, halina kayo. Walang tao rito. Sige, tayo na. Tayo na. Sabihin natin kay Amo na walang tao sa bahay nito. Tayo na. Tayo na. Kasi, totoo ba ang nangyayari ito? Ah, Totoo ba? Hindi ba? Nananaginip lang tayo? hindi, Dana. Totoong nangyayari ito. Nagtataka rin ako bakit parang hindi nila tayo nakita? Kasi, sa palagay ko, naengkanto tayo. Ha? Dana! Anong sinabi niya? Walang tao sa loob ng bahay nila Mang Kasi. Amo, ginalugog na namin ang loob ng bahay. Talagang wala. Talagang walang tao doon Oh, nasaan sila? Kailangang mapatay nyo na ang siraulo na yun sa gabing ito. Bumalik kayo ron! At hanapin nyo siya. At huwag kayong babalik dito hanggat hindi nyo sa napapatay. Naintindihan ninyo? Amo! Ako, Seng. Sige mga kasama, tayo na. Tayo na. Balik tayo doon. Gusto mo? Napakatanga naman ang mga yun. Umalis na sila. Hindi pa nila nagagawa ang pinagagawa ko. Mabuti ba? Tatawagan ko ang kutsero ko. Pupuntan ko sa bahay nila si Kari. At sa ayaw at sa gusto niya, pakakasal na kami sa lalong madaling panahon.
Anong sinabi mo, Matar? May bertod ka. Opo, Ama. At nagamit ko na kanina. Ano? Ginamit mo kanina. Saan mo ginamit, anak? Nakita niyo ba ang mga pumasok dito sa bahay kanina? Ha? Oo. At parang hindi nga kami nakita ng nanay mo. Hindi kayo nakita dahil ginamit ko ang bertod na ibinigay ng kaibigan ko, Ama. Totoo ba yan? Sinasabi mo, ha, Matar? Opo, Ama. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi tayo basta-basta masasaktan ng mga masasamang loob. Kaya matulog na kayo, Ama. Ako na ang bahala. Kapag may magbabalak ng masama sa atin, mapapahamak lang siya dahil gagamitin ko ang bertod ko sa kanila. Sige. Huwag natin ang sila ulo. Bilihan niyo! Anak, bumalik sila. Magtago tayo. Halika. Huwag na, Bumalik Ama. sila. Hayaan ninyo silang magalugog. Hindi nila tayo makikita. Ako nang bahala sa kanila. Kung makita natin ang sila ulo na yun, patayin natin kagad! Matar, delikado, anak. Papatayin ka raw nila kapag nakita ka nila. Andito ka pala sa bahay ni Hikari, Dacia. Oo, Eden. Isinama ko na rin ang mga pinsan kong kalalakihan para may kasama kaming matulog dito dahil nag-iisa lang siya. Paano ko kaya kakausapin ng masinsinan si Hikari? Kung nakaharap ang Dacia na ito, kailangang masulog ko siya para masabi ko ang plano ko. May sinasabi ka ba, Eden? Dacia, pwede bang iwan mo muna kami sandali ni Hikari? May pag-uusapan lang kami sandali. Hikari, narinig mo ba ang sinabi ni Eden? Oo, pero huwag ka masyadong lalayo sa amin, ha, Dacia. Oo, sige. Uusog lang ako. Oh, anong sasabihin mo? Sige na. At inaantok na ako. Hikari, mahal na mahal kita. Kaya gusto ko sanang mangyari, lumagay na tayo sa tahimik. Magpakasal na tayo. Ay, ikinalulungkot ko, Eden. Dahil gusto ko nang makipagkalas sa'yo. Hikari! Malinaw ang narinig mo. Ayoko na sa'yo. Kaya mula sa gabing ito, pinuputol ko na ang ating relasyon. Hindi naman. Nasunugan kami kasi ng bahay, kaya nagpagawa kami ng bago. Kumain lang kayo, ha? Marami akong inihanda para sa inyo. Ang sarap na ang Galay sa mito yung intaryayo. Nasaan pala yung anak ko lalaki? Bakit mo? May pinuntahan lang sandali. Uuwi rin yun mamaya at makikita niyo siya. Sige, kain lang kayo. Ibang sakilat si kami. Sabay ka na sa amin para makapagpintuan naman tayo habang kumakain tayo. Hay nako, huwag niyo akong alalahanin. Kumain lang kayo. Sandali lang at titignan ko yung ibang pinaluluto ko.
Sige na ba? Tayo na. Sige na ba? Aya, wala pa ba ang Kuya Eden mo? Wala pa, Mama. Hay nako, saan kaya nagpunta ang lalaking yon? Sinabi ko na sa kanya na huwag siyang aalis dahil may bisita. Ang dami pala nila, Mama. Kala ko, mga 5 lang sila. Yung pala, mahigit 20 silang dumating. Oo, at mga 1 buwan silang magbabakasyon dito. Kaya gusto ko yung wala silang masabi sa atin. Kaya asikasuhin natin silang mabuti. Hindi natin sila pababayaan hanggat nandito sila. Opo, Mama. Hayaan nyo at tutulungan ko kayo na mag-aasikaso sa kanila. Ano yun, Aya? Parang may habulan sa labas. Nako, yan yung makausap ni na Kuya kanina. Pinapahanap niya kasi yung siraulo. Siya na yata ang hinahabol nila. Napakasakit naman ang ginawa mo sa akin, Hikari. Sunod-sunod na kamalasang inabot ko. Una, nasunugan kami. Tapos na-aksidente kami sa karosa. Tapos ngayon, nakipagkalas ka sa akin. Nakipagkalas ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko matanggap ito. Hindi. Amay din! Ama! Oh, kayo pala. Kumusta yung pinagagawa ko sa inyo? Nahuli nyo na ba ang siraulo na yun? Aba! Ama! Doon siya sa malaking puno ng balite. Nandag siya! Naginapos namin. Tapos namin siya. Ganun ba? Oh, Malas ang taong yan. Kaya papatayin ko na siya. Leo, samahan niyo ako sa kinaruroonan niya. sige mo. Punta na natin siya. Nandiyan lang. Oh, sige. Ayan mo. Bahala ka na sa kanya. Naman sa kanya. Ayop, siraulo ka. Papatay na kita. Dahil sa'yo nagkamalas-malas ang buhay ko. Papatayin kita. Ang balisong na ito ang itatarak mo sa dibdib mo. Huwag mo akong bandayin. Ito Huwag. sa'yo. Huwag. Oh, Hikari, kumusta ka na? Nasaktan ka rin ba sa pagkikipagkalas mo kay Eden? Anong nasaktan? Hindi da siya. Parang nabunutan nga ako ng tinik sa dibdib. Kailangan, lumayo ka muna rito. Baka may masamang binabalak sa iyo ang lalaking yon. Talagang yan ang gagawin ko. May mga tauhan siya. Pwede niyang utusan ng mga yon para dukutin ako. Pero aalis ako sa bahay na ito. At doon muna ako makikitira sa inyo. Tama! Sige, mag-impake ka na ng mga gamit mo. At doon ka muna sa amin at ako nang bahala sa iyo. Ay, salamat na siya. Sige ha, sandali lang. At ihahanda ko na ang mga gamit ko. Hikari, Oh, bakit? may natatanaw akong mga kalalakihan. Tingnan mo,
sa malawak na disyerto. Diyon sila dumaan. Palagay ko, mga tauhan niya ni Eden ang mga yan. Kaya halika na. Umalis na tayo kaagad dito. Bilisan mo! Ha? Paano ang mga gamit ko? Ako na ang bahala. Babalikan ko na lang dito. Halika na sa bahay. Bilisan mo. Habang malayo pa sila. Dali! Ang sakit ang ulo ko. Naparami yata yung nilong kong alak kagabi. May nag-iiyakan sa labas. Bakit kaya? Ilalabas ako. Titingnan ko kung ano nangyayari. Kuya Eden! Mabuti naman at nagising ka na. Ay, ano bang nangyayari? Bakit nag-iiyakan yung mga kamag-anak natin, ha? Kuya, yung isang kamag-anak natin, na si Graciano, pinatay. Ano? Sinong pumatay? Sino? Hindi ko alam, kuya. Tumawag na sa pulis si Mama. Ipapaimbestigahan na nila. Nasaan si Graciano? Nasaan? Nandun siya sa malaking puno ng balete. Titignan ko siya. At ipag-iiganti ko pagpatay sa kanya. Sige, kuya. Halika, tingnan natin. Kaawa-awang nangyari sa kanya. Graciano! Graciano! Ayan siya, kuya. Tingnan mo siya. Tingnan mo. Nandyan pa sa dibdib niya ang punya na ginamit sa pagpatay sa kanya. Itinali pa. Totoo ba itong nakikita ko? Ang sira-ulo na yun ang nakatali sa puno ng balete na ito. At ako pa mismo ang nagtarak ng punya sa dibdib niya. Paano nangyari ito? Nabuhay kaya ang sira-ulo na yun at gumanti siya. Ang sira-ulo na yun. Hahanapin ko siya. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya! Kuya, nandito na ang mga pulis na mag-iimbestiga sa pagpatay kay Graciano. Aalis ako, Aya. Saan ka pupunta, kuya? Hahanapin kong pumatay kay Graciano. Nagkapagtataka naman. Paano nangyari yun? Bakit naging si Graciano ang nakagapos at may tarak na balisong sa dibdib niya? Paano nagawa ng paraan sira ulo na yun ang gumanti? May si demonyo siya talaga. Ang sira ulo na yun. Kaya kailangan siguraduhin kung mapapatay siya. Iuubos kong bala ng baril na dala ko. Teka, madadaanan ko palang bahay nila Dasha, yung matalik na kaibigan ni Hikari. May nakikita kong tao sa bintana. Sino kaya mga yun? Dito muna ako at sisilipin ko kung sino mga yun. Teka, parang si Hikario na. Nandito yata siya sa bahay nila Dasha. Hikari, totoo bang mahal mo rin ako? Oo naman. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Gusto mong patunayan ko?
Sinasabi ko na nga ba, si Hikari at kausap ang ulo na yan. Tamang-tama. Ihahanda ko ng baril ko. Lalapit ako ng konti para masentro ko sa ulo ang ulo na yan. Ngayon, babaril na kitang ulo ko. Magtagumpay kaya si Eden na mapatay si Matar? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Birtud, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.